kaagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi. Kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. O so madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintayin muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oo. Nakabinbin pa. Sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Oh, tapos paulit-ulit, hindi final. And what are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. Oh, it only show na talagang hindi penal. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution Naku, mabuti binanggit mo yan. Nabubuisit presenting ako sa of the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron Yeah, the siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas mo sa kanya, balik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Bakit gusto naman niya maging patas lang? Sus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article. Wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa atin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, yung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant. Kesyo, kung ano-ano, paninira lang talagang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Bakit mo sinisiraan si Vice Presidente?
May technicality din kasi sinabi din sa earlier report, di ba? Na? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng ano? Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. O ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Ano? Maanomalya ba yung gano'n? Hindi anomalya yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin niyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts, gusto niyo i-file niyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. Kasi tingnan mo, Hannah, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya. Pati waste of time. O kaya nakakatulog tuloy ako sa boredom. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it Oo nga. live. Kahit na foul weather, nandito tayo, di ba? But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is coming from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension nila kanina ng mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? O kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di naman yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Kaya nga or. Sabi nila hindi kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. Ikaw ang payee. Ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that joint circular. So, kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nila na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last is what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts na may because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is... Nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Para pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siyang mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganun kasing dami nung nagsimula ito. At according to the latest survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung ano yung magiging kahihinat na ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto.
Tapos 21%. Hindi, 21%. Basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na, wala akong basis eh. Yung Article 1. O, pati Article 4, wala rin basis yun. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase, lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oh. Oo, di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam, mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Powa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na abay, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. Diba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? Diba? Yun yung sa akin. Kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit
sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors. Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage. Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors siya nag-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga, di ba? Nenervyos yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kinokontest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressmen, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila. Saklit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun, na kung buga totoo, tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, di ba? To a certain degree, si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay yung sinabi niya na, 8.3 ng Joint Memo Circular tungkol doon sa AOM, tungkol sa notice of suspension, notice of disallowance. Makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact, sinight pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So, klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to make a ruling na out of order. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit gano'n na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in 2 instances, talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang
ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter, yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin, tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang Vice Presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nambulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA. And dito sa mga ano na ito, doon sa maraming na question doon sa grave threat. Dito na naman sa Article 1. Anong ina-expect nyo naman po sa same na taga-COA rin, COA ICFAO, na magte-testimonya na unsa mi siya kahapon sa Lunes, possible po, Prof, magiging same pa rin ba yung mangyayari dyan? May bigat pa ba? Consider na ito yung nangyari? Alam mo, tama dun si Attorney Ferrer eh. Kasi yung evidence na present nung second witness is not from congressional hearing by the Committee on Justice and the committee, yung Quadcom. Kasi pati transcript di ba? So, paano magkokomentaryo ang isang tao na hindi second witness is, I think, resource person ng committee. Di ba? So, ano yung ang kaya lang niyang pag-usapan ay yung from the time na nawala si Attorney Wamil dahil nailipat na to the present time na kanyang tinitingnan yung submission ng Office of the Vice President and the DepEd. Admar, maganda rin yung sa DepEd, no? Siguro pupunahin ko yan kasi makikita dun sa DepEd na paggastos, talagang ginastos para protektahan ng mga estudyante. Ngayon, kung ang iyong eskwelahan, kung saan ang anak mo nag-aaral ay hotbed ng recruitment, whether that is recruitment for the left, recruitment to sell drugs, recruitment for sex trafficking, harassment, terrorism, di ba? Gusto niya maging protektado ang mga eskwelahan. Kasi kung titingnan natin yan, basic and secondary education yung hawak ng DepEd. Hindi ba mahalaga yung paggamit niya ng congressional, ng CF, confidential fund, para protektahan ng mga estudyante? Dapat ikatuwa ng mga parents yan. At maganda rin yung sinagot na wala silang nakikita na binulsa ng Vice Presidente. So, nasaan yung smoking gun? Second charge na to, wala tayong makitang smoking gun when it comes to both the conditional threat at saka itong confidential fund. Yan ay sa prosecution lamang, no? Hihintayin natin yung defense pag natapos ang prosecution doon sa dalawa pang charges bago mag-offer ng evidence at witness ang defense. So doon natin makikita yung kabuuan. Siguro i-hold muna natin ang ating judgment, pero critical doon, walang smoking gun. Natapos na ang 14th at 15th day ng kanilang tangka na papagsakin si Inday Sara Duterte. Sila ba ay nagpawagi sa kanilang pakay na ilaglag o sirain si VP Sara? Na po hindi po. Sa katunayan,
matapos ang 14th and 15 days, ang daming puntos na ni VP Sara na nagpapakita na linulustay lang talaga nila ang salapi natin. 25 million kada araw, wala naman napapatunayan. Isa-isahin natin kung ano ang mga napuntos ni VP Sara itong 14th and 15th day ng kanyang tangkang paninira sa kanya. Well, syempre po sa 40th day, nandun na naman yung auditor na si Cylene Del Campo na nagsasabi na mayroong mga same-day disbursement, mayroong mga disbursements na all over the place, may mga questionable daw na acknowledgement receipt, at saka mga deficiencies daw sa mga proof of successful confidential information. Pero still, una, hindi po niya sinabi na mali ang paggamit ng mga fictitious game gaya ng Grace Piatos o kaya ng Superman. Dahil ang sinasabi niya na ang kanyang audit ay base lamang sa mga dokumento at hindi po niya sinasabi na walang Piatos, walang Superman. So sinasabi lang nila, pseudonym yan, pero wala silang judgment kung meron nga bang ganun tao o wala. Okay. Pangalawa, ito po pinaka-importante. Doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng notice of disallowance na 300 million plus doon sa 2023. Inamin nitong si Del Campo na para sa first at sa second quarter ng 2023, lahat po ng liquidation ay aprobado na ng COA. Ibig sabihin, ang hindi na lang o pagtatalunan ay third and fourth. Pero hindi siya sigurado kung yung disallowance doon sa 2023 ay kasama pa rin yung first at yung second quarter. So malinaw po yan. So puntos po yan kay VP Sara kasi nagpapakita na bagamat merong notice of disallowance, merong mga halaga na mga confidential fund na aprobado na ang liquidation. Nasaan ang pananagutan? Okay? So at saka dahil nga po dito, naging malinaw. Merong pagkakaiba yung audit deficiency sa ebidensya ng pangungurakot. So yung audit deficiency po pwede makakulang lang ng mga dokumento pero wala pa pong ebidensya na nagpapakita na pinakinibangang personal ni VP Sara ang mga salapi na release by way of confidential funds. Pero itong araw pong ito, maraming punto sa cross-examination nitong si Atty. Ferrer. Kudos kay Atty. Ferrer, hindi siya kliyente sa hanggang kanyang makakaya. Anong mga napunto ni VP Sara sa cross-examination ni Atty. Ferrer? Una-una wala pong requirement na para maging matagumpay yung perang ginastos pambili ng impormasyon, dapat mayroong naaresto dahil doon sa impormasyon na binili. Wala pong ganyan. So sinabi talaga niya na yung proof ng success ng pagbili ng information ay hindi po nakabatay kung merong naaresto. Tama na po yung pagkakalap mismo ng impormasyon. Okay? So ayan, so talagang malinaw po yan. No? So yung kanyang sinasabi na kinakailangan merong maaresto dahil doon sa impormasyon na binili, personal lang niya yung judgment at hindi po yan ang pulisiya ng COA. Pangalawa, inamin ni Del Campo na yung prevention ay isang lehitimong paggamit ng operasyon. Ibig sabihin, hindi na dapat pag-antay na mayroon pang sakunang mangyari. Mayroon pang kabataan na ma-recruit ng NPA. Sapat na nagkaroon ng prevention o pag-iwas dun sa pag-recruit sa mga kabataan, for instance. No? So, sinabi nga ni Del Campo na sapat na po yan na paggamit ng confidential fund. Now, so ang issue na lang ngayon is whether or not yung documentation na pinagpapatunay, whether or not ito ay sapat. Hindi kung dapat bang pinagastusan. So issue is, tama na ba yung documentation? Hindi kino-question kung paano ginastos yung pondo ng confidential fund. Pangatlong puntos po walang kahit sinong taga-opisina ni VP Sara. After 15 days ng impeachment hearing and 375 million na ginastos dito sa impeachment, ang naging highlight ng araw na ito, yung mga social media posts ng mga abogado at yung maiinit na exchanges ng mga palitan o yung pagtawag, mga name calling ng prosecution dito sa defense. Ito si Atty. Mike Operario, pag-usapan natin yan. At gaya ng ating inaasahan,
Gaya ng mga unang 14 na araw, very uneventful din ang proceedings na ito because yung mga tinestify po kanina ay mga bagay na natestifian na rin ni Attorney Wamil na galing din sa COA. At walang nabago sa pattern, yung diskusyon sa kanina, ganun at ganun pa rin. Ano? Ang pinaka-summary ng nangyari dito, despite of all the findings na sinasabi ng COA sa kanilang mga notice of disallowance, yung mga audit observation na memorandums nila, fact of the matter is, hindi pa pinal yung kanilang desisyon dito sa COA at meron pa ring judicial recourse. Ano? Meron pang ibang mga paraan para maribisa pa yung magiging findings na ito ng COA. Ang tanong dyan ng marami ngayon, kung hindi pa pala ito pinal, bakit nandito na tayo sa impeachment? At anong pinag-uusapan natin dito? If COA has not yet determined with finality na may pananagutan dito si VP Sara. Wala pa pong ebidensyang sinasabi na diretso magtuturo na ginastos nga o nakinabang nga si Sara Duterte doon sa kanyang mga sinasabing confidential funds. Sinasabi lang ng COA, well, kulang-kulang, hindi sila satisfied doon sa mga dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President and ng Secretary para patunayan yung kanilang paggasta noong confidential funds. But that doesn't necessarily mean that they are not satisfied that the other party o yung respondent ay nagsisinungaling doon sa kanilang mga submission. So wala pang connection as of today doon sa krimen na kanilang itinuturo dito sa confidential funds na kanilang hinahanap. At matapos ang mahabang mga debate, mga name calling, parang walang gustong maintindihan o matandaan yung mga mamamayan at ala na yatang gustong manood kasi kanina po nung hapon na lalo nung pinapanood ko yung impeachment, tinignan ko yung viewership niya. Sa matter of fact, ito was screenshot of it. Mga 6,000 ang nanonood. Biro mo mula umaga hanggang hapon, nakarating tayo sa ganito, mayroong 6,000 taong nanonood out of 110 million Filipino people. Of that 110 million, alam niyo bang 85% ng mga Pilipino I know that the impeachment is in trouble. Kasi hindi sila dapat ang istorya dito. The storya should be VP Sara. Pero mukhang pati yung mga abogado ng prosecution ay gustong maging bahagi na ng storya. Ito ba ay strategy nila or talagang wala lang talaga silang magawa or gusto lang talaga nila ng clout na rin, ng social media clout, kaya they are doing this. At sana hindi po tayo dumating sa ganyang sitwasyon na ang impeachment nito ay para magiging showbiz na ang nag-aaway na ay yung mga abogado na at hindi na pinag-uusapan dito yung totoong mga ebidensya. Because inumpisa itong impeachment nito supposedly to get to the bottom of things. But after 15 days, you're nowhere near the bottom. Ang layo-layo niyo pa. Hanggang ngayon, palutang-lutang pa rin sa ilang ang ebidensya ng prosecution. Hindi pa rin tayo makarating doon sa gusto nila na puntahan. And I think, although I would say na just to be honest about it, si Attorney Ferrer, yung kanyang inexperience showed in this exchange. Pero at least she held her own against Attorney Kapunan. Attorney Kapunan showed her yung kanyang experience, 48 years of litigation versus 15 years kay Attorney Ferrer. Si Attorney Ferrer was a little fidgety, medyo ninenervyos siya, medyo excited, high-pitch yung boses siya, mabilis siya masyado magsalita, and you could see her fidgeting with her ballpen, paulit-ulit, tapping it on the table or yung podium nung witness stand. And Attorney Kapuna naman is very calm and composed kasi alam niya she got Attorney Ferrer where she wanted her to be, and she became the exact opposite of Attorney Ferrer. She was calm, she was composed, and yet insulting. Ini-insulto niya ng pasimple si Attorney Ferrer at dito pumasok na yung mga manifestation ng depensa ukol dito sa mga name calling, which I think really has no place. But
I've been a young lawyer also once. Nakaharap ko din na may mga veterano ng mga abogado. Minsan talaga, may mga veterano ng mga abogado, hindi nila maiwasan na wanted to play teacher dun sa mga young lawyers. Pero, you know, bahagi yun ng trabaho na ito. You just have to be more relaxed and more composed pagdating sa mga ganitong mga sitwasyon. But in general, I think the hearing ended the way it began. Still with nothing. Yung pare, paulit-ulit tayo sa diskusyon, ang pare-pareho mga ebidensya, pero ang bottom line, iyon din lang. Hindi pa pinalang desisyon na ito ng COA. Lahat ng mga sinasabi nila na ito, dahil hindi pa ito final, hindi pa rin po ito po pwedeng sabihin na meron na ng krimen na ginawa ang Vice Presidente. Ako rin po ay tinatamad na sa panuorin itong impeachment na ito sapagkat sa umpisa pa lang, actually bago pa mag-umpisa yung tanungan, alam mo na kung ano yung magiging kakahinatnan nito. Because itong testimonya ng kanilang testigo sa kasalukuyan ay halos pareho din lang ng previous testimony. They were supposed to identify certain documents at kagaya nga ng dati, inaangguluhan yung mga tanong para ipakita na may mga kamalian na ginawa yung si VP Sara Duterte. At basically, most of the documents at the facts that they have stated ng prosecution o tinatry na angguluhan ay mga bagay na alam na ng mga tao. Yung attempt nila na anggulahan ito, mabuti nila, mabilis din pumikap itong si presiding officer, Chis Escudero, at na-redirect niya yung usapan. Sabi ko nga, lumalabas yung pagiging abogado ni Chis Escudero. Kasi agad niyang na-pick up yung pag-aanggulo na ito tungkol doon sa mga resibo, mga ARs, yung tungkol lalo dito doon sa mga nung in-identify yung mga submitted activities ng Office of the Vice President. At sinasabi ni Attorney Lorne Capunan na baka daw mga confidential daw siguro yung mga pamimigay ng bigas, pamimigay ng supply, at kung ano pang mga activities. And then Senator Chis Escudero clarified this to the witness na yung sinasabi na yun na activities, ito yung mga aktibidades na ginawa ng Vice Presidente na naging posible dahil naggawa sila ng previous surveillance. At nangyari ito ng successful because of the previous surveillance activities na naging ligtas yung Vice Presidente. At dito magkakaroon na ng difference of opinion with the COA auditor later on. I think matatouch ito sa cross-examination kasi sinasabi niya na ang evidence of success daw na hinahanap niya dito ay yung dapat may nahuli, may payment of reward doon sa nagbigay na information, which is actually not accurate, because yung success na sinasabi dito is to be able to hold the activity nang walang nangyayari sa iyo is already a success. Pag na-prevent mo yung any possible untoward incident against the Vice President or any other public official who may be part of that activity, then that is a success. And I would suppose na pagdating sa cross-examination ay pag-uusapan yan. I mean, would you imagine, ang haba ng diskusyon nila tungkol dun sa stipulation of documents. At ano po yung stipulation na yun? Stipulation po ay yung pagpayag ng depensa doon sa proposal ng prosecution na itong mga dokumento na hawak nila at ipapakita doon sa testigo are genuine documents. Siyempre, kung ako yung depensa, hindi naman ako mag-i-stipulate ng lump sum doon sa 10,000 mga dokumento. And bakit naiinis ang prosecution dito? Because alam nila, kapag na-drag on yung hearing na to because of this identification pa lang of the documents, lalong mawawala ng interest ang taong bayan dito. Napaka-boring na nga ng hearing, tapos guguguli mo pa ito sa pag-identify ng mga documents, lalong magiging boring. Very telling po dito is the fact that as of today,
wala pa silang naipipresent ang ebidensya na yung pera nga na sinasabi na galing sa confidential fund ay ninakaw. As a matter of fact, napaamin din ang witness kanina na yung kanilang mga notice of disallowance is still not yet final. At hindi nga nila binigyan ng pagkakataon ang Office of the Vice President or yung as secretary, na makapagpaliwanag. Automatic, binigyan na agad nila ng notice of disallowance. And therefore, ngayon pa lamang ito tinidinig at meron pang period to appeal. So, we are discussing here dito sa kanilang testimonya ay kanilang mga obserbasyon na hindi pa pinal, and yet nagsampa na sila ng kaso for impeachment base sa isang bagay na hindi pa pala tapos ang proseso kahit doon po sa Commission on Audit. And that fact is malinaw sa taong bayan. Kanya po patuloy na nawawala ng interes. Paano ko nasabing nawawala ng interes? Alam niyo, pinapanood ko kanina, hindi yung tanungan Tiningnan ko yung viewership up to the end. Ang pinaka mataas yata niyang reaction was about 7,000. Mga 1,000 na mga comments. That is very low for a national event. That will be translating, usually yung reactions is about 10% of the viewership. So, probably wala pang 100,000 yung nanonood nito. Out of the population of 110 million, you've got 70,000. O probably, let's make a rounded off siguro na estimate dito. 100,000 ang nanonood. In terms of viewership at saka propaganda-wise, I think this is a lost cause. The only hope of the prosecution here is to be able to generate enough public interest in these hearings na para doon sa mata ng publiko na nanunood ay masisiraan nila si Sara Duterte at mawalan siya ng kredibilidad. And I think in that PR side, the prosecution is failing. And evidence-wise, the prosecution is still failing. Because hanggang ngayon, day 14 na tayo, after 350 million pesos na nagastos dito sa impeachment, ito pa rin tayo. We will be spending more of this, ang identification ng mga documents na hindi naman babasahin ng mga senator judges, na hindi naman pagtsatsagaan, panuorin pa ng mga taong bayan. And we are spending 25 million pesos for this. Sa gitna ng maraming mga problema ng bayan, sa pagbaha, sa mga nasira ng mga bahay, mga nawalang hanap buhay, libo-libong mga sasakyan, at mga oportunidad para sa lahat. Halos ngayon, yung mga nagibaan ng bahay, walang makain, malalaman natin na gumagastos tayo ng 25 million pesos para dito sa mga ganitong klase ng investigasyon. Magkaka-interes ba ang taong bayan dito? Ako tingin ko, definitely not. Anong epekto nito? It's the prosecution's loss. If the public loses interest in this impeachment proceedings. Ako nga lamang po, alam nyo, kung hindi lang ako nakagawian ko na, o na parang naging obligasyon ko na nga ito sa inyo, na magbigay ng summary of what happened in the impeachment proceedings, hindi ko po talaga siya pagtsatsagaan na panuorin, kasi umpisa pa lamang, alam mo na agad kung ano ang ending nito. But nonetheless, we continue na pinagtsatsagaan natin na panuorin ito, tignan kung anong nangyayari. But ikayo po ang pinal na magdidesisyon nito. And I think majority of the people who are not watching, yung mga hindi nanunood, as a matter of fact, mapapansin ko na actually mas marami pang nanunood dito sa mga vlogs ang ginagawa natin kaysa doon sa nanunood sa actual na impeachment hearing. That shows you kung nasaan ang interest ng taong bayan dito. Because tayong mga Pilipino ngayon, sa lahat ng pinagdaanan natin before at pinagdadaanan natin ngayon, natuto na tayo at natututo na tayong mag-isip para sa ating mga sarili. Alam natin at maging wari na ang mga taong bayan, lahat ng nanonood at nakikinig, huwag kayo masyado nagtitiwala o huwag kayo nagtitiwala dun sa kung ano yung sinasabi nila, lalo na sa mga press conference ng prosecution. Kasi hindi nila sinasabi ang totoo. Binabaluktot nila. Ito na nga bendalo na, bend the facts pa. Wala sa konteksto. Kapansin-pansin din po na halimbawa yung pinaggamitan po ng confidential fund, inaangguluhan po, bago pa man natin malaman yung nitty-gritty ng ginastosan, inangguluhan pa na
itong confidential fund, ginamit lang sa isang event, Christmas party, kung anong mga pagtitipon. Yung mga ganito pong mga pahayag na hindi talaga binabanggit, no, actually kanina lang natin nalaman na saan ba ginamit, yung sa surveillance, preparation, yung sa threat sa assessment, at kung ano-ano pang pinaglaanan ng pondo. Pero nung nauna pa, kahit na noong panahon pa yata ng pagdinig dyan po sa Kamara, inaangguluhan na yung pinagamitan ng Intel at Confi, yun nga mga pagtitipon mismo na kumbaga para sa pagtitipon ginamit itong confidential fund. Paano po dapat ito i-take ng publiko na dapat na hindi Sa mga table yan. Hindi, kumuha lang sila para kumuha ng mga hotels para sa kanyang mga tauhan. Teka muna, ano ba yung ginawa kasi ng lugar na yon? Buti sana kung nag-good time lang. Gumawa ng surveillance, nagsagawa ng mga pag-aaral, gumawa ng mga advanced recon sa mga ruta na pupuntahan nila. Kaya kinakailangan gawin yun. Nagkaroon ng mga pagpupulong. Siyempre, pagka nagpupulong ka, may mga kailangan kang ayusin na venue. Kasama din sa mga usapan yun. Diba? Dapat maghalip na tayo. Harapan tayong nililinlang, harapan tayong niloloko. Kaya pag tingnan nyo ngayon ng prosecution, wala na silang kredibilidad. At mabuti yan, patuloy nilang gawin yan kasi patuloy na mabubuo sa isipan ng mga tao, walang kredibilidad kayo. Walang, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Kung ano man ang pinipresenta nilang ebidensya, hindi dapat binibigyan ng pansin o hindi dapat binibigyan ng bigat. Ganun dapat ang tingin sa kanila. Nakakagalit na eh. Kasi harapan ng panlilinlang yung ginagawa nila. Akala yata nila ang taong bayan ay maloloko nila at lahat tayo ay bobo. Opo. Attorney, bago lang si partner MJ, may pagkakataon po ba na, halimbawa, kasi nabanggit nga natin na kanina na sariling interpretasyon. Along the way, during sa due process, may mga apila hanggang sa korte pa yan, na nagkakamali din yung interpretasyon ng COA at pinapayagan po yung naisumite na mga dokumento nila. Iba lang yung interpretasyon ng COA. May mga pagkakataon po bang ganyan, attorney? Opo, meron mga pagkakataon po na ang notice of disallowance nga po binabaliktad pa. Meron niyang proseso, ang notice of disallowance po, may proseso yan para umabot at baliktarin yan ng COA mismo. At kung ang COA mismo, ang commission mismo, ay pagtibayin to, pwede pa iakyat sa korte yan. So mahaba pa pong proseso yan. Baka mamaya, matapos na yung kung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2028 plus 6, so 2034. Baka mamaya tapos na yung termino ng sunod na presidente, hindi pa tapos yung proseso kung mapo-finalize ba yung notice of disallowance na yan. May proseso po yan. Pero ito yung problema, lumalabas po kasi na shortcut ng COA, ng mga auditors na ito, yung pagpapakita o paglabas o pag-interpret ng mga provision kontra kay VP Sara. At kung titingnan nyo, kung lalagyan nyo ng konting mali siya, nagko-coincide siya yung paghigpit nila sa interpretasyon, nagko-coincide siya doon sa panahon na nagkakaroon na ng lamat ang relasyon ng mga Duterte at ng mga Marcos. Para naman yatang medyo talagang maglalagay ka ng duda dyan. Ngayon, isa pang punto, kung dadalhin nga sa criminal case pa, itong paglabag na ito sa mga proseso base sa kanilang interpretasyon na ganun ang tingin nila o pananaw nila sa batas. Kung criminal case lang ito, dismiss na kaagad to. Bakit? Kasi ang sinasabi ng batas, kapag ka merong interpretasyon kung saan yung isa ay pabor sa akusado at yung isang interpretasyon naman ay pabor sa pabor o laban doon sa akusado, yung interpretasyon kung saan mas pabor doon sa respondent o sa akusado ang tatanggapin o gagamitin ng korte. So kung criminal case yun. Ang impeachment kasi, kung titingnan mo yung mga naging desisyon na ng
Supreme Court, sa Francisco case at sa iba pa, ang turing at sa pati na rin sa mga records ng Constitutional Convention, ang ebidensya na kailangan mo sa impeachment, nasa pagitan niya ng substantial evidence. So mas mataas siya kaysa dun sa ebidensya para sa administrative case, pero mas mababa siya doon sa ebidensya na beyond reasonable doubt para sa mga criminal cases. So kung gano'n ang titingin mo, at kung ganyang uri ng mga ebidensya ang meron ng prosecution, lalo na dito sa confidential funds, at objective lahat ang senator judges, naboboto sila ayon lamang sa prinsipyo ng batas at dun sa mga facts na mapapatunayan, nakatanggap-tanggap legally sa korte, sa impeachment court, absuelto si Vice President Sara Duterte. Hindi lang yon. Alam mo, marami siyang mga snide remarks. Meron siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas mo sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa Manangkot ko. impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte administration, walang iba kundi si Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination doon sa state auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko. Hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis for that? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President? Kung wala naman palang penal na irregularidad. Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo nga preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. O sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintayin muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oo. Nakabinbin pa. Sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Tapos kaya paulit-ulit, hindi final. What are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. It only shows na talagang hindi pinal. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution Naku, mabuti binanggit mo yan. Nabubuisit presenting ako sa all the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yon. Alam mo, marami siyang mga snide remarks. Meron The siyang mga snide remarks dagdag na also. mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas mo sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh, itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi
you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article, wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa amin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, yung pinopoint mo, and pinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant. Kesyo, kung ano-ano, paninira lang talagang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Oh, bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? Eh, may technicality din kasi sinabi din sa first earlier report, di ba? Na? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, eh hindi pa nare-release yung confidential funds. Dun sa Saan sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. O ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Ano? Maanomalya ba yung gano'ng Hindi mali yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin nyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop O wasting. di, gusto nyo, i-file nyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. file it after Kasi kung tingnan mo, Hana, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala, patupad mo na yan. O so, hindi si Vice Presidente ang accountable, ikaw. Under that joint circular. So kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nila na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last
what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts na kami may because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is. Eh nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Para pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Eh wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siyang mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman. Marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganun kasing dami nung nagsimula ito. At according to the latest survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung ano yung magiging kahihinat na ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto. Tapos 21%, hindi, 21%, basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na, wala akong basis eh. Yung Article 1. O, pati Article 4, wala rin basis yun. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa, kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof. Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa sine. Oo, di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya
makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Poa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na, abay, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. Diba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? Diba? Yun yung sa akin. Kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nag-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga, di ba? Nenervyos yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kinokontest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila. Saklit parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun na kung buga tutusin? Tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon. Si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am? Kung meron man. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla, si Senator Marcos, di ba? To a certain degree, si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, ano ang pangalan ng COA? Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Oo. Yung si Attorney Wamil, di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba? Noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance,
at saka yung, sorry ha, I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, I'm sorry. There. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit Submit na dokumento ang Office of the Vice President na Madam Coa, ito po yung mga government agency na kasama namin na nag-implement nitong surveillance, nag-implement nitong binigay naming information para uncovering on preventing illegal activities. Meron bang listahan na dokumento na sinubmit ng Office of the Vice President or ng DepEd showing precisely the appropriate law enforcement agencies they collaborated with? Yung sa DepEd po, yung sa certification ng AFP to support the payment of rewards, may nakalagay po doon na coordination. Certification lang. Okay. Sa Office of the Vice President? Doon po, meron po ang nakalagay na doon sa PIORs nila, nakalagay po doon kung kanino sila coordinate po. Meron doon sa PIORs yung details. Sino-sino ang mga national agencies na to? At more important, ano ang evidence of success? Ano ang connection ng coordination or pag-cooperate ng OVP or DepEd sa success? Na sinabi mo na another requirement, an important requirement in the liquidation of confidential funds. Meron bang documentos showing the success of this collaboration with the government agencies? That's a compounded question, Counsel. Okay. If I may. Sabi niyo sa DepEd, may dokumento nagpapakita may coordination sa AFP. Sa Office of the Vice President, may dokumento ba nagpapakita ng koordinasyon sa law enforcement agency? Sabi niyo, oo. At kung maalala ko, Sailin, local police, hindi ba? Opo, nakalagay po doon sa PIORs nila. No, it's a compound question because now Counsel is asking you, what is the proof of success of these coordinative efforts with law enforcement agencies? May pruweba ba ng tagumpay nung mga operasyon yun? Yun pong sa DepEd po, kinonsider ko po as documents evidencing success yung sa certification ng AFP. Yung sa OBP po, yun po yung hinanapan ko pa ng additional documentation na nagpapakita ng success. Particular dun sa portion na nagbayad ng reward, Opo, tama. hindi sa impormasyon. Opo, tama. Okay. Madam Witness, also counsel referred you to 6.2.3, which is liquidation of cash advances for confidential funds. At binasa niya isa-isa. Nag-submit ng liquidation report, nag-submit naman. Certified copy, etc. of disbursement vouchers, evidence of documents, physical financial plan, lahat ng binasa dito sa 6.2.3 ay sinabi ng counsel for the respondent ay sinubmit naman. Kung compliance, post-audit compliance ang COA-ICFAO. Kung sinubmit naman itong mga dokumento, bakit meron pa rin AOM? Bakit may AOM leading to notice of suspension, leading to notice of disallowance? If, in fact, as counsel for respondent suggest, kompleto naman kami ng submissions. Based on the evaluation of each document po, may mga nakita po doon na hindi compliant with the joint circular po. And kagaya ng, just very briefly. Yun po, gaya yung sa OBP po, yung payment of rewards which were not supported with documents evidencing success, and yung mga purchases po na hiningan ko ng other documents that deemed necessary in the audit po. And meron nga din po dun sa ND ng 2023 na reimbursement which is hindi rin po siya compliant with the joint circular. So, yung sinasabi na mali kayo, sinabi niyo non-compliant, kompleto naman ang checklist, hindi
Tama yun ang sinasabi mo, Madam Witness. Meron pong nasabit na dokumento pero after the evaluation of each document po, hindi pa rin po siya compliant with the joint circular. Okay. Let's go now to the last 6.2.3. Na again, hindi na naman kinote ng counsel for the respondent. 6.2.3.7 refers to other supporting documents the ICFAO deems necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. What does this mean? Other liquidation documents. Ang ini-imply ng Office of the Vice President at DepEd councils na kasi sinabi nyo, limited to the documents. Are you constrained? Kayo ba ay bawal tumingin o humingi pa ng iba pang dokumento para patunayan, tinatawag na supporting documents, na inaakala nyo yung kailangan or necessary para sa proper evaluation ng liquidation documents submitted? Pwede po kaming humingi ng additional documents na makakatulong sa amin sa pag-evaluate po ng liquidation ng confidential. Kagaya ng ano itong other supporting documents? Gaya nga po yung hiningi ko dun sa purchase of supplies and provision of medical and food aid. Yun pong receipts and sales invoice po to ascertain na talagang pinambili ito ng supplies and food and medical aid. At sinabihan nyo sila, no? Nung humingi kayo ng other supporting documents, mga ORs, mga sales invoice, nag-submit ba ang OVP at ang DepEd nang hinihingi yung other documents deemed necessary for the proper evaluation of the liquidation documents submitted? Nag-submit ba sila? Part po ito ng notice of disallowance na nandun pa sila sa period prescribed po para mag-appeal sa commission proper. No. Ito ngayon, sinabi mo, you were confronted with your tabulation and your summaries na wala naman nakalagay na pangalan doon. Ang nakalagay lang doon, dates tsaka amounts. Opo. Correct? Opo. Okay. And in particular, merong pinakita sa'yo, as part of your summary, merong mga acknowledgement receipts doon na ang date ay iisa lang. Opo, tama. But disbursed in one day. Nakalagay yun, disbursed in one day. Tama? Yung kahapon po, opo. Okay. Ngayon. In your joint circular, kasi in relation to that, pinag-usapan rin, Attorney Wamel, and now you confirm, pinag-usapan rin ang observation na mahina ang internal controls ng Office of the VP at ng DepEd. And patunayan dyan, meron disbursement officer allegedly nag-disburse ng several amounts in several places. Na-mention, in fact, sinabi ko Superman, pero sabi ng presiding officer, physical impossibility na lang ang gamitin niya. The physical impossibility of an authorized special disbursement officer to distribute all of these funds in one day, based on your opinion, professional opinion, does this indicate what they refer to as lapse of internal controls? That a person solely authorized to disburse is not the only person actually disbursing. Would that be lapse of internal controls? Yes po, kasi under the joint circular, it's the responsibility ng head of agency to institute sound and effective internal control po. And when the head of agency, in this instance, the Vice President, says to the SDO, to Ilagan, pag sinabi ng Vice President or DepEd, who is the head of agency, ikaw, Special Disbursement Officer, huwag ikaw ang mag-disburse. Ibigay mo yan sa security guard, sa security personnel. Ibigay mo yan, pag-disburse, huwag na ikaw. Bigay mo sa security personnel, knowing
or she ought to know. She knows or ought to know as head of agency and as a lawyer, knows or ought to know that the person expressly authorized by law is the only person authorized to disburse public funds. Tama ba yan? Is that an indication of tight internal controls? Hindi po. Going now to Okay. As I mentioned earlier, pinakitahan ka ng counsel for the respondent ng mga priors. Documents listing activities prior to the receipt of the confidential funds. Opo. Okay. What now would your assessment, what would COA's assessment be under the joint circular? What will your assessment be? Allowed ba ito? Under po kasi sa joint circular, kung itong expenses is before the cash advance, ito yung reimbursement, which is a violation po ng item 6.1. Wait lang. Under po sa joint circular, yung sa 6.1.2, sabi po dito, in no case shall cash advance for CFN or IF be utilized as reimbursement of the expenses prior to the granting of the cash advance. Okay. So these are disallowed expenses. And yet, knowing that hindi naman covered ito ng kinash advance nila na confidential funds, sinubmit pala nila. Ano yan? Palagay ko. Ano yan? Palusot ba yan? They're trying to get reimbursement or trying to use activities not covered by the Your Honor, please. specific period to justify the liquidation of confidential funds. Counsel Apart for from what I've respondent. said, what is the... Conclusion of fact, Your Honor, palusot ba yan? That is my... That is my... Counsels, please. We're like, Oh, why would you... on both sides, I think most of the questions being asked have already been answered by the witness repeatedly. Kindly move to your next point, Attorney Kapunan. If you have other points for redirect, so that we can wind up also with the recross and proceed to the interjections, so that we can finish with this witness. We're going around repeatedly already on the same conclusions of the witness based on her findings. Kindly move on, counsel, please. Your Honor, please, as I said earlier, the start of this impeachment, one of the rules of cross-examination and direct examination or redirect is to know when to stop. This is where I stop, Your Honor. Thank you. Thank you very much, counsel. Recross. Counsel for the respondent, recross. Okay, recross. Sailin, kanina tinanong ka, no, about the VPSPG, no, receiving rewards from the OVP, no? Kung ito nga ba ay nangyayari at kung bawal ito under the JC. And sinabi mo na bawal ho yan, di ba? Sabi mo kanina. Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings ho na ganon? Under the joint circular nga po, tama na yung payment of Then, rewards. Hindi. please, Your Honor, please. Can the Kindly witness- answer the question, Yes. Celine. The question is simple. Wala po. Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd? Wala din po. Okay. So, kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din nating good counsel kung eto bang si OVP under
its mandate? Allowed ba itong mag-receive ng confidential funds? To which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong Okay. approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Okay. In short, ito po ay inapprove ng ating Congress, yung GAA. Tama po? Opo, tama po. Okay. Does the JC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds? Nakalagay po sa JC yung mga agencies na may... Just answer my question. Direct, simple lang naman ho, may prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds? Wala po. Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd? Based sa JC po, wala po. Okay. Okay. So, tinanong ho kayo kanina about the OVP, no? Or the SDO, no? In that regard. Disbursing monies in one day in several places. No? Sinabi ho, isang araw, madaming mga pinaggastusan, no? Isang date lang yun, iba-ibang lugar. May findings ho ba nito sa first ND ninyo? Wala po kasi we presume regularity po doon sa transaction po. Okay, thank you. How about sa second ND po ninyo? May findings ho ba nito? Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng SDO, wala po. Okay, so Okay. okay, Your Honor, I'm done, Your Honor. Thank you, Counsel. We now move. Hopefully, we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla, is he here? Not here. Senator Ontiveros, then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi po ako hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po
ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Sailin, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice Presidente, di po ba? Under po ata sila ng, sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP. Under ng AFP. Ngayon, 3 taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba? Sa pagkakaalam ko po, yun nga, nabanggit po kanina ni presiding officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po. Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga Protective Intelligence Operations reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun? Wala po kasi in-attach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities. Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap nyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon. Opo, tama po. Okay. Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan? Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po. Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang. Opo. So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon. Opo, kasi based lang doon sa acknowledgement receipts po yung sinubmit nila. Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang. Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po. Kailangan nyo resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan. Opo, tama po. Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daan-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi-isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. So just to close on this Kindly round, wind Mr. up. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil Hindi po naging compliant with the paanong joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success, and yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make use of I the will time. give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po yung COA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses,
which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency? Pwede pong paki-clarify po yung question. Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters dun po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President. Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa joint, should be compliant with the joint circular. Dapat pareho lang. Opo. So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo? The joint circular po ang basis ng aming audit. Wala na pong ibang separate COA guidelines. Ginagamit din po namin yung rules and regulation on settlement of accounts. I'm sorry? The rules and regulations on settlement of accounts. And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed. Opo, tama po. Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents? Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency. So kailangan kang dumaan provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND. Is that correct? Can you explain the process? Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng notice of disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper. Commission proper or COA director? Commission, yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal. Tapos, pwedeng mag-MR. Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po nang nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR. Tapos pwedeng mag-judicial review. Pag Sa SC. petition for certiorari po. Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND. Depende po yan sa evaluation na po ng Kailangan sa commission aksyonan ng proper COA. Opo. Malinaw po yan. Last na po. Para malinaw po sa atin lahat, no? Kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body, hindi po? Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya. Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as Commission on Audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the joint circular. Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayad na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper maging anong tawag dito, ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po. Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound. Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly. Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1 and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct? Opo, tama po. So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat
na tawaging confidential ng isang ahensya ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct? Yes po, tama po. Dahil nga po ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tama. At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot? Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular. Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat. Senator Judge Pangilinan, you may proceed with your interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir. Thank you. Magandang hapon. Sa usapin nung December 21 to December 31, 2022 na ginastos yung 125 million. Pag hindi naubos yung 125 million doon sa by December 31, anong mangyayari sa pondo? Babalik po yun sa National Treasury. So ibig sabihin, hindi may babalik as savings ng OVP, babalik sa National Treasury. Opo. Now I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, maikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumiti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos nung 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents. Yes po. Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama? Opo, dahil hindi po nila na-explain mabuti. Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular. Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint Okay, circular. hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents. Opo, tama Okay, po. okay. So, kaya siguro, so kung hindi niya nagastos, babalik. Opo, sa National At Treasury. hindi niya maaring gastusin sa January. Hindi na po. Hindi rin niya maaring gastusin before December 21. Hindi po kasi bawal po ang reimbursement. So talagang dun mo lang magagastos. Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance. Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi. Opo, tama po. Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean, Opo, magmula nung nag-start po ako sa ICFAO. pero dati meron ng protective services ang OVP. Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata sila. Yes. So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun? Opo. Okay. Next round na lang. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino may proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po. Good afternoon po. Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo
or nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency, and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nagkonsulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi, pinag-aaral, yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time, and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po, at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Kung so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao, kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias, at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds, at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po na ibalik yung pondo ng bayan. Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila? Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper. Ano po nangyari doon sa commission proper? Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Kung yung disallowance. Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang
final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din po. Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng Commission proper? May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung sa DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. All right. Maraming salamat po. Yun lang po. Senator George Ejercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, magandang hapon. good afternoon po. Siguro first question lang, no? Is it allowed for disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA, no? Yung disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kumbaga, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos? Opo.